Kasi nagtatampo kasi ako mga kaibigan pag kinukuha yung puwet ng manok. Oo. I-off ko muna yung camera para lumabas na talaga yung ano. I-off mo na. I-off ko na. Makakain ako ng gusto. Si Maria nasa bahay at may sakit. Sumakit yung ulo niya, nagkasakit tuloy sa kakaisip sa mga kalokohan ko. Ano mas mahalaga? Pera o pamilya? Sabi niya, pinagalitan ako. Pati itlog, pati mga bone marrows natin, frozen. Yung oxtail, para ano yan? Para sa sakit ng ulo. Ano? Yung shoulder naman ng beef, para sa sakit rin ng ulo mo. Sakit rin ng ulo mo. Hello! Kain na tayo, mahal. Oo, may binili kaming chicken na ready-made. Right, may na chicken, oo. Ito na Pagkita mo sa kanila. yung grilled chicken. Sandali dito Yan. kasi baka mag-ayos. Mag-ayos yan, baka magpatak-patak. At tayo ay may ano. Oh, ayan oh. Meron tayong linoto dyan na na kaunting ulam at kumain na tayo. Ano, mahal? Oo, kain na tayo. Samahan niyo kami. Samahan niyo kami raw sa kumain. So nga, schon lang nicht mehr. Grabe daw ang gutom ni Maria. Oo, grabe. Kumain naman ako sa Sa trabaho? Pero ewan ko ba Ewan mo ba kung bakit ganito? kung bakit ganyan? Okay. Kailangan natin na ito. Hindi ko tinikman yung mahal. Yung linuto mo? Yung linuto ko, yung kung okay lang yung asin. Okay yan. Okay yan, siguro. Ang alam ko, baka parang parami yung alat. Oh, syempre yung Natin. favorite. Yung favorite natin na Wala. Puwet, ikaw, anong gusto mo? Puwet o ano? Wait, hindi. Oh, wag mo nang kunin yung puwet. Para sa akin yun eh. Gawa lang ako ng paglagyan ng buto. Buto, oo, magtatampo. Nagtatampo kasi ako mga kaibigan pag kinukuha yung puwet ng manok. Oo. Para sa akin lang yung puwet ng manok. Tapos yung vegetable natin. Sandali lang, mahal. Okay lang. Ba't ang konti? Okay lang yan, mahal. Medyo mag-diet tayo ng kaunti. Mag-diet ka ng vegetable. Oo. Kaunti lang ang kakainin natin para magmukhang nagda-diet tayo. I mean ako. Para sabihin ng mga tagapanood natin na kayang-kaya kong mag-diet kahit na hindi totoo. Ano? Yan, ganun lang naman. Tignan ko nga to. Parang nasobrahan yung asin. Ito yung chicken breast na nasa freezer. Oo. Dinipros ko kanina. Yung isang pack lang o dalawa? Kasi lang yung maliit. Apat na ketchup lang. Okay lang, no? Asin, ano? Okay lang yung asin? Masarap na. Masarap. Das Tines na ni... auch sehr viel. Tines na ni Jeb yung palayok natin na bago. Niklas, mal, Gibt wenn ja. sowas Natin? selber sauber machen. Und gibt's noch einen Stenkel? Ja? Darf ich? Schaffst du. Oh, Oh, napudot. napudot ko. Ito kasi gamitin mo, mahal. Bigyan mo na sa kanya. Nibis. Yan. Oh, syempre. Maganda talaga ang timpla ni Chicken Man. Ito yung si Chicken Man. First bite. Grabe, ano? Ibang klase kasi siya. Parang Sarap. yung ibang medyo... Ano siya ganito. yung nagsasalita siya sa telepono Turkey yung niya, yung salita niya. Iba siguro yung timpla nila. Saba yung timpla ng German No. Masarap din pero iba. Masarap to. Pero yan, type Yung ano natin, sa Pilipinas, iba rin. O sa atin, iba rin yung timpla natin. Pero siyempre, yung Pilipinas ang pinakagusto ko kasi naluto sa uling.
Minuto ba sa uling yung sa atin? Mas ano yung mas masarap yung uling. No? Yung ano yung... Kain tayo mga kaibigan, tapos Gutom na gutom ako talaga. gutom ka. Hap kasap, hap suhunga. Liyam dahil ubat tayo. Parang ano naman, parang hindi naman halata. Hindi nga ako. Hindi mo pinapahalata. I-off ko muna yung camera. Para lumabas na talaga yung ano. I-off mo na. I-off ko na. Makakain ako ng gusto. Para makakain ka ng gusto. Sige. At saka malambot siya, mahal. Malambot at Oo, malambot juicy. na. Juicy, ano? Juicy, oo. Busog na ako, Ka na. Kumain ka lang. Kaunti lang, oo. Kaunti kanina. Hindi ko may ano yung leeg ko na skip neck ako. Skip nito. Dito sa banda dito. Ano yun, masahin. Masahin na rin mamaya. Maraming maibibigay yan. Ano kaya ano ng stiff neck, ano? Ako Kasi rin sa dito. loob eh. Ako din dito sa shoulder, sa may shoulder at sa pataas dito. Pag stiff neck ako dito palagi. Ano kaya ang gamot na? Mag-relax ka muna kaunti. Magpahinga. Ang alam kong gamot niyan. Huwag ka munang mag-exercise. Und schmeckt, Silja? Ja. Good morning! My... Woo! Mga kaibigan, good morning po sa ating lahat, ano? At ako po ay pabiyahe at pupunta po ako sa doktor. Ihinatid ko kanina si Liam kasi si Marian nasa bahay at may sakit. Kagaya ko, may sakit kaming dalawa. So, ayan. Pero kailangan may gagalaw sa amin. Nakahiga siya. At yun, ako naman, on the way ako. Pupunta ako sa doktor at kukuha ko ng aking certification. Para para ba hindi tayo absent sa trabaho at para bayaran yung ating sahod, no? So, ayan. Ano ko, grabe tong na to. Yung, hindi ko alam, nagkakahawaan yung mga tao. At, yan. So, kahit na anong gawin natin na kumbaga, mag-ingat, wala nagkikisalamuha tayo sa iba't ibang tao diba? Ganon din si Mrs. pagpasok sa trabaho ay yung opisina nila, ang laki-laki ng opisina nila, diba? Sa opisina nila maraming mga nakaupo ba? Oo. At sa akin naman may maliit kaming kwarto, may isa akong kakwarto doon sa opisina. Pero kailangan yung trabaho ko kasi kailangan from office to office or from sa iba't ibang lugar ay kailangan akong pumunta doon sa amin. Ilang opisina yon. Pag may problema, kung may kakausapin, ganun, yun pang trabaho natin. Kaya ang alam ko, nahawa na naman ako, no? Hindi lang po kami ang ganito. Maraming nagkakasakit, oo, no? At ewan ko, basta winter ganito, basta winter ay naku, grabe. Para kang, ewan ko, hindi mo alam kung magkakasakit ka bukas o hindi. Oo, no? Ako yung tainga at yung ulo ko, yun ang talagang, ewan ko, kung po pwede sana alisin ko na lang yung ulo ko at tainga ko, pero hindi naman po pwede. Para wala nang sumasakit, diba? So ayan mga kaibigan, no, mag-concentrate muna ako dito kasi
Masakit ang ating nararamdaman. Tapos yun, mamamalengke tayo kasi wala na tayong napalengke. I mean, hindi na kami nakapagpalengke. At tapos nun ay umuwi na tayo. Dito na tayo. Ang dilim dito Ito na po, tara na. Mamalengke tayo. Ay nako, grabe ang lamig dito sa labas mga kaibigan. Para tayong rito, ewan ko, frozen lahat. Pati itlog, pati mga bone marrows natin frozen. Ayan, let's do this. Wala ba akong nakalimutan? Okay na. Nagpaalam na ako sa aking boss. Nagpaalam ba ako? Nakita niyo ba kanina? I-check ko muna ha. Tapos magpalengke tayo. Para may kainin naman tayo. At hanggang ngayon di ko pa rin alam kung anong lulutuin ko mamaya. Yung madali lang siguro, yung pinaka madali. Para hindi tayo mahirapan. Kasi kapag nahirapan tayo, baka maisipan kong tanggalin na talaga yung ulo ko. Kasi talagang hindi ko na kaya. No? Pagpasok ko rito mga kaibigan, ako ay parang nag-iisip at namro-problema na naman kung ano yung ating lulutuin, kung ano yung ating uulamin, At yun, nagmumuni-muni ako rito mga kaibigan. At yun, dahil sa ayaw ko nang mag-isip, sabi ko na lang, sige, na lang tayo, magginisang gulay. Tapos siguro magluto na lang tayo ng ulam na may sabaw. Ups, nandito na tayo mga kaibigan. Ay nako, pasensya ka na kayo dito sa aming kalat. Makalat yung ating dito, yung ating tahanan. Magluto na tayo mga kaibigan kasi anong oras na para kumain na si Mrs. At pag uwi ni Liam uli ay may kakainin siya. So magluto tayo. Meron tayo mga karne, mag-isa tayo ng vegetable para syempre may may vitamins. Yan, pechay at saka carrots at saka patatas. Tapos rin tayo maggawa tayo ng sabaw. Meron tayong beef. At saka meron tayong dagdagan natin ng oxtail para masarap yung sabaw. At saka yung naman, igigisa lang natin sa ito lang. Yun lang. Tapos umpisa na natin to kasi medyo mahaba pa yung proseso at baka gutom na si ako. Lutuin natin to. Si Mrs. naman ay syempre nandun nakatulog, nagpapahinga siya. Masakit, nahihilo siya. Masakit yung ulo, dahil siguro sa akin, sumakit yung ulo niya, nagkasakit tuloy sa kakaisip sa mga kalokohan ko, Hindi, mga kaibigan, dati niyan dati na niyang, mga kaibigan, aray ko. Dati na niyang sakit yan, oo. Tapos nagpa-check up kami nun. Tapos pinasok siya sa tube. Wala silang nakita, mga kaibigan. Laging para bang nagmamigraine, laging sumasakit yung ulo. Tapos pag masakit naman yung ulo, nahihilo siya. Oo. So sabi ko, ay naku. Laging ganun. Oo, kaya lang siya, nakahiga. Baka hindi pa makakain yan, makatayo. Sana makatayo mamaya. At kumain. Kasi sopas lang yata yung kinain niya kanina. So, para kahit paano ay tayo ng gulay, sabaw, tapos rice.
para may kainin na tayo. Tapos medyo ramihan ko na rin yung aking lulutuin para ayan o. Nagkalat na tayo mga kaibigan. Dami-damihan ko na yung lulutuin ko para painit na lang natin bukas. Huwag na tayong magluto ulit ng pagkain bukas. Diba? Para makatipid tayo sa oras. Tapos na yung preparation natin mga kaibigan. Tama pa, kahit makalat, malinis. May sense din mga kaibigan, makalat na malinis itong mga tinapay, lagay natin dun. At magliligpit pa tayo. Ayan yung namin ng tinapay. Yung rice, nagsaing na tayo ng rice. Ito naman yung sopas natin. Yung soup natin. At ito yung pansit. Ayan, ito yung pansit, binabad ko na. At ito, ililigpit ko. Itong kalat na yan, ay hindi naman kalat yan, basta ililigpit ko yan. At saan ko kaya kayo ilalagay? Dito na lang kayo, para kita nyo ako. Hop! Ganon. Di ba? Ganon lang tayo. Tayo dito. Iligpit natin yung ating mga hugasin. Kasi natapos na to eh. Tapos na ba ito? Baka iligpit ko na naman to na hindi pa nahugasan. Kasi nangyari na yun eh. Dahil sa katangahan ko siyempre, dahil sa kabablog, iniligpit ko, tapos nakita ni Mrs. hindi naman to nahugasan. Sabi niya, pinagalitan ako. Hindi ko kasi pinansin eh. Kailangan pansinin natin para siguradong, siguradong linis na linis. Diba? Ayan, tapos magload na tayo ng... Naisipan ko, hindi na lang gulay ang gagawin ko, pansit na lang. Para mas dumami ba? Ganun ang teknik. Kasi kapag gulay lang, parang ang konti-konti. Lagyan natin ang pansit para mas dumami at mabusog tayo, mabusog. Ganun lang mga kaibigan, Ay nako, ang daming hugasin ito, So, lagay na natin lahat dyan. Hop, yung iba naman dito. Kasi wala nang kasya. Diba? So, ayun mga kaibigan, ganito ang buhay dito. Kailangan talaga, laging tignan natin at malusog tayo. Dito sa abroad kasi wala eh. Maswerte pa nga ako mga kaibigan, kasama ko si Mrs. Yung mga OFW or yung mga kababayan natin na immigrant sa abroad na walang kasama ay wala na. Kawawa sila. Diba? Pag nagkasakit, wala na. Lalong-lalo na kapag no work, no pay yung kontrata mo. Diba? Paktay na kung ganun. So, ingatan ang sarili. At least dito sa Germany, kapag nagkasakit ka, at least tuloy-tuloy yung sahod mo. Diba? Yun nga lang, malaki rin ang kaltas sa insurance. Kaya, mahirap din. Hindi naman sa mahirap, pero para bang kailangan mo ng 3 trabaho para makaipon ka. Ganun talagang buhay dito. Diba? Ang problema nga lang, kapag 3 ang trabaho mo, wala ka ng oras sa pamilya mo. Kaya ikaw nang magdidesisyon kung anong mas mahalaga, pera o pamilya. Diba? Ganun. Ganun kami ngayon ni Mrs. kasi noon, pera ang mahalaga sa amin. Pero nag-usap kami na walang patutunguhan ang ating pamilya kung ganyan na puros wala yung isa lang ang nandoon. Parang parang single parent, di ba? Kapag yung isa ay laging wala dahil yung isa ay naghahabol ng pera, di ba?
laging wala at laging nasa trabaho, wala rin. Hindi rin magiging masaya ang pamilya. Believe me. Wala pa akong nakitang pamilya na talagang masayang masaya na wala lang. Iisa ang gumagalaw sa bahay, iisa naman ang gumagalaw sa trabaho. Kailangan may balance yan mga kaibigan para tayo ay maging masaya. Yun lang po ay personal na opinion ko yun, no? Depende pa rin sa inyo kung ano pa rin ang gusto po ninyo, no? So yun lang, gusto ko lang sabihin na sabi nga ni Inags, piliin natin ang maging masaya. Tama naman yun, diba? At kung paano tayo maging masaya ay individual na yan. Nasa sa atin na po kung ano yung kasiyahan. Oo, yung mga kaganapan na magbibigay sa atin o yung mga bagay o yung mga kahit na ano pa man na magbibigay sa atin ng kasiyahan, doon tayo. Diba? Kasi pwedeng maging masaya sila sa ibang mga bagay. Ako naman hindi ako maging masaya. So, yun, hanapin natin kung saan tayo maging masaya at doon tayo. Parang basta may sakit ako mga kaibigan, nag-a-advise ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero pag wala akong sakit, puros kalokohan, no? Puros pambobola ang aking sinasabi. Pasensya kayo, no? Taran! Naging pansit yung ginisang gulay mga kaibigan. Ano? Oh, tignan nyo naman, saan ka pa? So tapos na po yung pansit natin at ito lang ang hihintay natin para malaga siya. Tapos i-mix natin yung ating ricado. Tapos yung rice tapos na rin at ito ay ating ililigpit. At yun, kumain na tayo mga kaibigan. Ano? At siguro medyo maganda-ganda na siguro yung orasan dito. Nawala yung orasan dito ah. Ayun. Oh, ayan ang oras oh. Siguro maganda-ganda na siguro yung pakiramdam ni Mrs. At yun, kain tayo, ano? Yung ating minamahal na Mrs. Oo, ayan. Anong gusto mo, mahal? Pansit. Sige, pansit. Pansit muna. Yun ang pansit natin. Ikaw na. Salamat sa pagluluto mo ngayon. No problem, mahal. Ginawa ko yan para sa'yo. Para lahat sa'yo yan, mahal. O paano naman yung magluto dito sa bago nating lutuan? Napakaganda, mahal. Biglang umiinit at saka parang mas masarap dyan magluto. Oo. Ano, biglang uminit yung palayok? Oo. Yung isa, hinihintay mo pa kasi. Okay. Bago uminit. Yan, maganda siya. Sarap yung Kunti yung pansit. rice, Ayan, rice. Mamaya pa. Ako rin pansit, mahal. Oo. Kain tayo mga kaibigan kasi Kabilak. kailangan tayo na tingnan. I-acidod mo, girl. I-acidod ko Yan. Yan ay talagang sinadya kong lutuin yan, mahal. Para maging kumbaga, grabe naman. Huwag mo naman ipakilatang matakaw ako. Para maging maging healthy ka ulit, mawala yung sakit-sakit mo. Ito pa, mahal, yan. Yung oxtail at saka mahal? At saka yung shoulder. Oo. Masarap nga. Yung oxtail, para para sa sakit ng ulo. Yung shoulder naman ng beef, para sa sakit rin ng ulo mo. Para huwag mo masyadong nararamdaman yung maging mga kalokohan. Oo. Kasi dubli-dubli Yun nga. Sige. Kain na tayo. Sarap yung sabaw. Magsabaw rin kayo. Kapag taglamig, masarap yung may sabaw. Ano ito? Yung oxtail ang masarap dyan. Masarap nga. Si Liam naman ayaw kumain. Mag-assignment pa daw. Busog pa daw siya.
Kami kasi mga kaibigan, hindi namin pinipilit yung mga bata na hindi kumain. I mean na kumain. Pag kumain na sila, hindi na namin pinipilit. No? Oo. Kung gutom, kakain. Ito kakain. Kasi may nagbaon naman siya eh. Kinain yung baon kanina. O, diba? My goodness. Pagkatapos natin kumain, magpahinga ka ulit, mahal ha? Para talagang completely na ano? Oo. Sarap ng sabaw na. Ay, masarap na. Gusto ko yung mga sabaw, supas. Gusto ko yung mga yun. Itong pancit naman, mahal. Gusto ko lang sanang, ginisang gulay. Pero, nakita ko yung kinuha ko, ang konti-konti ng gulay. So, linagyan ko ng pancit para pampadami, para mabusog tayo. Oo, maganda. Gusto naman nila yan. Yung pancit na. Ayun.